Kwanta magasugot to sa aton nga ano ni pagtuon. So amo ni aton pagtun-an Doctrine of Baptism. Pero sa review pod time pa ay same gihapon. Okay. Okay apps. May isa diri. Hala. Pinahang ang cellphone. Okay. So, tanang-tanay di pag-review sa ay, daing gali sa nabriyan. Sige lang. So, amo ning natun-an naton nagdigad, ano ni kanang eternal security. Butsing anon nga pagluwas nimo pagtuo kay Jesus Christ, pagluwas dira luwas katutob sulay katapusan. So amo ning gitun-an naton positional approach for sa para record lang no na maka-review pod sila. Tapos logistical approach ana may mga verses. So lain ni siya nga nabutang ko kay may mga nabutang na ako ng verses. Tapos God's hands approach, experiential, tapos family, title reads. Ang 7 is greetings approach. Tapos body approach, sealing of the Holy Spirit. Tapos we share the destiny of Christ. So muna naton sa eternal security of the believer. Now, wala na siya. Kadto ta karon diri sa doctrine of baptism. Diri sa piyak baptism gyapon pro diri ta maagi. Kaya mo ning set na akong teaching. Okay. So bisan pa nakaagit na tong nagligad sang doctrine of baptism, ato ni siya matanaw liwat sa pagsisa. Sige sa aton nga busy. Sa aton nga pagpadayon sa pagtuon mag-aprita. Sige sa aton kagalingon kung naay something to confess kung kinanglanon, mag-confess na tapos pasalamat sa Ginoo pag kumas na igatingo kung pagampo. Sige, let's pray. Simo lang amay, salamat kayo sa mga higayan ginatag sa imo sa amon, sa mga pagtuon sa mga pulong, kag sa ding Ginoo nga naghatag sing kapagunan sa amon, sa ding kami nagabarog o nag-stand firm. Kag sa imo nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten sinitanan o sa divine teacher sa imo mga pagtulunan nga sa mga kamatuoran. Kag bisan Ginoo sa pag-intindi man amahan sa amo nga bahin o giving us spiritual IQ kag spiritual understanding sa imo ginadagop tanan sa imo naging nasalig not by our own intellect ngani sa imo ginapasalamatan tanan sa gihapon sa imo grasya sa imo pamagi sa ngalan Jesus Christ, amen. Okay, so ay nagdistansya gali tong hindi ang ano ni dili ang plug ba nan okay iba si maano sige. So doctrine of baptism. So amo na encouragement sa nga madiretso na lang ta sa Hebrews 5:11 size angtod sa 3. Ang butsingan nun dira nga mayara sa mga elementary teaching dapat magpadayon gid hangtod sa maturity. So ang pagtuon sa pulong sa Dios sa ginatawag nga pagkahamtong wala sa kaundang. Kumbaga pa sa aton sa Christian life naton walay retirement. Sige gina pagtuon. Walay retirement kanang wala undang. Samtang buhi sige tuon para sa aton nga kaayuhan. Nga kabalo kita sa ang aton pagka-Kristohanon, no? So may encouragement tira sa Hebrews 5:11, 5:11 hasta sa 6:3. Kay isa diri nga ginahisgutan amo ang doctrine of baptism. Okay. So ang baptism halin na siya sa Griego nga pamulong, no? Kay ginatan-aw naton diri ang kada pamulong kung diin siya naghalin ang pamulong. Kay kada bokabularyo may buot sing ganon siya, no? Kag may aran na siya sang importansya. Sa aton pa ang Kristiyano nga pagkinabuhi hindi siya pataka. Hindi siya paggusto lang nga kung ano dang imo nga pamagi. Kung hindi nga patod gid siya ang Kristiyano nga pagkinabuhi. So dapat ang pagtulunan
napaangay gid sa kinatawag nga Kristiyano nga pagkinabuhi. So ang pulong dira sa baptism, bautismo, amo to na nabasa kinani nagligad ano to, bunyagan, gibunyagan. Oh. Pero ang word nga bautiso amo na isang pinaka-importante nga kung anong paghangop sang nabunyag nga sa aton pangini mga pamulong, hindi kita magkadto sa aton pamulong karon kung paano na siya, kung ano ang bautism ganon. So bautiso halin sa Griego na siya nga baptizo nga pamulong. Isa sini kay duha man ni ka klase nga bautiso, real kag ritual. Sa tubig kag hindi sa tubig, kay magatuon kita siyam ka klase nga bautiso nga ara sa Bible. Ang klase sini nga pagtuon niya tawag ni siya nga kategorya nga tanan nga bautiso dra pangwaon mo sa Bible. So kadto ka sa concordance, tanan nga bautiso pangwaon mo. Hindi nga kuha ka lang dra kung ano diyan nan kay pras na sa una sang bago ko gibautisuan di doktrinahan kami kag kuon ka pastor, bautisuan daw kami kay para sa pagsunod kay Jesus Christ, kay si Jesus Christ ginbautisuan ni Juan. Hindi amo na ang bautiso ni Jesus Christ, hindi to sa bautiso ni Juan. Hindi. Kay kay si Juan nagabautiso bahin sa paginulsol kag sa ginharian sa Dios nga manug-abot. So kay si Jesus Christ ang iyang bautiso bahin sa paginulsol. Karon kay nagpabautiso si Jesus Christ, may ara bala sa hinulsolan nga napaangay sa bautiso ni Juan? Wala sa sang sala, wa ay sa sang dangay kini isang sala, wa ay sa sang sala, amo nang hindi sa dapat bautisuan ni Juan. Kay ang pagbautiso, ang bautiso ni Juan angay sa para sa paghinulsol. Pag si Jesus Christ perfect siya. So, lain man pastor ang pagbabautismo ng Juan sa Jesus sa kanang waan sa sama. Juan, pero ang bautiso to, hindi siya bautiso ni Juan. Bautiso gito siyang nga kay Jesus Christ. Hindi sa bautiso ni Juan. Kaya kung sa bautiso ni Juan siya nagpabautiso, dapat may ihinulsol siya. Kaya ang bautiso ni Juan para sa paghinulsol. Lain man pastor. Lain nang dapat man kapagi ang bautismo ni Juan sa kaya dito sa lain man. Ay ang nang ginagawa na Jesus mo sige niya. Wala bautismo ako. Yung sabat ni Juan. Maayo nga ikaw magbautismo sa ako, hindi ako magbautismo si Gilang. Para matuman ang kabutihan sa Diyos naman. Wala man sila to. Te ano ko ni Juan, hindi siya angay magbautiso kay Jesus Christ. Kaya nga man, kay si Jesus Christ wa ay isang sala. Pero ano ko ni Jesus Christ? Para sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos nga Amay o kung para sa pagkamatarong amo to ginbautisoan siya ni Juan. Butsing ganon ang bautiso nga dira kay Jesus Christ hindi sa bautiso ni Juan. Kung di bautiso nga sa kabubuton sa Diyos nga Amay amo to nga ginbautisoan siya ni Juan. So ang bautiso ni Jesus Christ hindi nga bautiso nga iya ni Juan, kay ang bautiso ni Juan para sa hinulsol. Hindi ba ito nga pagtapos nga baptizo nga kaya ito? Hindi nga pag nasa tubig, nakita na ito ang Espiritu kag Ginoo. May tingog sa langit. Kag ang tingog nga nagisiling na amo ini ang hinigugma kong anak. Amo na ang bautiso nga napaangay kay Jesus Christ kag hindi sa bautiso ni Juan. Amo gana si Juan di siya gustong magpabautiso kay hindi siya gustong nga bautisuhan niya si Jesus Christ kundi nga siling ni Juan siya ang angay nga bautisuhan ni Jesus Christ. Kay si Juan makasasala, si Jesus Christ wa isang sala. So ang punto diyan nga ang bautiso ni Juan para sa paghinulsol. So nagtuon kita sa paghinulsol, ano bot sing anon sang paghinulsol? Pagkambyo sang una-una. Ang paghinulsol bisag tanaw naton sa dictionary, ang bot sing anon sa isa ka bot sing anon, amo ang pagkambyo sang una-una. Kumbaga pa maghinulsol kamo o kung kambyuhin ninyo una-una.
nga sa pagtuo nga ari si Hesus nga inyong Kristo o kon inyong nga Mesiyas. Para mo na padayon tanay sa tawag nga bautiso kay maklaruhan tanan no kay makita nato na sa bautiso nga sa tubig. Ang una nga bautiso dire amtong ginasiling nga may ara sang pagkambyo sa isa ka butang. So ang isa sina ka kay ehemplo niya amo ang panday. Panday o kung ginatawag lang nga blacksmith, ano gani ito si Kwan? Ano tawag gani siya? Panday lang gyapon no? Oh, lain man ang panday nga karpintero. Lain man. So kung panday gyapon sa nga aton pamulong puro blacksmith na. O gapanghimo sang oh, Panday sa salon. Sa salon. Panday sa balay. Amo. Panday sa konkreto. Kita mo kay ang sansalon dira sunugon niya na ibagahon niya. So pagbaga sina humok na siya. Amo nang ginabunalan nila kung anong porma sa nga ilang gusto. Halimbawa maghimo sila sa binango nga binakoko o kung lagaraw, ginabunalan nila na amo na nga galain ang porma sang sansalon. Ginahimo nila. Pag guman nila sinahimo na nga mapurma, ginatusmaw nila na sa tubig. Amo nang bautiso. O tawag subuan. Pag bautiso nila sa tubig, pagkuha nila, hindi na siya gabaga, hindi na siya humok. Nagbalik na siya sa iyang pagkasansalon, so nagtiga. So ang iyang pagkahumok, nagbalhin sa pagtiga, sang pagsawsaw niya sa tubig. So isa na siya kamahin. Ang isa naman kabot singanon sina nga bautiso, ang ikaduha nga bahin amo nga ang pagkilala sa isa kabutang sa iyang tinutuyo. Ang pagkilala sa isa kabutang sa iyang tinutuyo. Nga ginabase ni siya sa panahon gyapon sa ginatawag nga sa mga Spartans. Katong mga warrior gani ang mga karaan nga tao, mga Spartans. Ang ilas na ginahimo, ang ilang bangkaw para pangayam. No, ilang mga bangkaw nga para pangayam. Kung may ara na sila kalaban o kung gamiton nila sa pakig-away, ang bangkaw na ginasawsaw nila na ginabautisuhan nila sa dugo. Halimbawa sa balde may ara sang dugo. Ibautisuhan na nila dira, pagkuha nila sina, hindi na to para pangayam ang bangkaw. Ang bangkaw para na sa pakig-away. So hindi na to pwede gamiton sa pangayam. Ginagamit na para sa pangaway. So ginkilala siya sa iyang tinutuyo nga siya para na sa pangaway. So amo nang tandaan sa botsing kanon sang bautiso sa duwa ka klase. Kaya ang bautiso ni nga pamulong gikuha nato ni butan naton sang 9th century o kon sa Bible mismo sa iyang kagalingon nga sa nga mga pamulong. Sa aton pa kung magtong kita sang Bible, dra kita nagasanto sa iyang botsing kanon. Kundi naghalin ang ina nga pamulong. Hindi nga paskaron no sa ambot ano nga Bible ni nani na nga siling sa bunyag. Hindi siya. Kaya kung magtanaw na pud ka karon o kung sa pagpangusisa karon sa pulong nga bunyag, lain-lain naman na siya nga mga botsing kanon ka sa mga kasimbanan. Kaya ang bunyag may wisik-wisik o kung patuluan. Do wala man sang bunyag nga gitusmaw. No? Kaya ang bautiso itumoy man ka. Di ba itumoy isalom? Oh. Ti kung bunyag wala na ginasalom. Ti lain naman maglain gid siya. Maglain niya botsing kanon. So ang pulong dira is bautiso gid. Itumoy siya. Kaysa ginatawag nga bapto kag baptizo. Sa duha ka klase nga botsing kanon nga itumoy ka tapos pabutwaon. To dip. Ang isa naman niya to immerse o kon sa botsing kanon nga itumoy ka tapos pabayan. Di lumos. Amo nang bautiso. Ngabot sing kanon. Nga sa simple po sa aton karon ngabot sing kanon man sa bautiso, kung magugas ka sang plato, isalo mo na siya sa tubig, amo nang bautiso. Tapos kuaon. Sa aton pa, kung magamit ka sang pulong nga Griego nga bautiso,
nan ibautisyohan ang plato. Buti nga nun nga itumoy siya sa tubig. Nga sa paghugas nimo itumoy mo siya tapos kwaon. Okay, luwasin na. Padayon tas pagtuon sa ginatawag nga bautiso. Ari ay may siyam ka klase nga bautiso sa Bible. Ang 5 sinaara sa tubig. Ang 5 sina wala sa tubig nga bautiso. Kag ang 4 sina yara sa tubig nga bautiso. So ang 4 nga wala sa tubig nga bautiso, walay pagbalhin nga nahitabo, pero may ara sang pagkilala sa iyang tinutuyo. Amo na ikadua. Kay ang una nga bautiso may nahitabo, may ara sang pagkambyo. Okay. Kadto ta sa 5 nga hindi sa tubig nga bautiso. Ang una sina ang bautiso ni Moses. Ang hindi sa tubig bautiso ni Moses. Makita sa unang Korinto 10, 1 hasta sa 12. 1 hasta sa 2. 12 man. 2. Tungkol kung may bulong dira nga bautiso. May tanong ko daw di sa para rin mo. Sige, di paliw ka basa. Unang Korinto. Unang Korinto 10. 1. Unang Korinto 10, 1. Hasta sa 2. Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. Gintoy-tuyan sila sang Dios paagi sa panganod kag ginbuligan niya sila sa ila pagtabo sa makulang nga dagat. Paagi sa sadto nga panganod kag dagat. Pariho nga daw ginabautisuhan sila tanan bilang mga sumunod ni Moises. Okay? So ginambal din nga ginbautisuhan sila nga sumulunod ni Moses. So kag sa sina klase nga bautiso, kag wala sila nabasa nga okay, ano ni nadula ko sa akon nga kuan pama. So gimbautisohan sila nga ginkilala sila nga ila sila ni Moses. So amo to siya nga bautiso. Kag sa sina nga may ara sang pagbalin, ari galyay. Nga halin sila sa Ehipto, kaya amo maning mapa, amo ning Mediterranean Sea. So diri ang Egypt, dira sila halin. Di ba sa Egypt ulipon sila? Bunsing ano nga ulipon sila sa kung idagway naton sa ginatawag nga sa pagkakristohanon sa time ni Pablo, ulipon sila sa sala. Wala sila mahimo sa Egypt, ulipon sila. Mayo pa gani ng katabang kay may kwan pa. May ara pa sang katungod. Pero sila wala gid sila sang katungod, ulipon sila. Karon pagtabok nila diri sa dagat, hilway na sila diri. Hindi na sila ulipon. Hilway na sila. Hindi na sila ulipon sa Ehipto. So amo nang pagbalhin sa ila. Halin sa pagkaulipon sa Ehipto, kagkaron hilway na sila sa desierto. Hindi na sila ulipon. So may mga botsing ano mo na nga dito sila sa desierto ginbutang sa Dios. Kay tani diri sila pagihon sa Palestine mo. Mas lapit. Diri magsubay sila sa Mediterranean Sea, mas lapit. Pero dito sila ginpaagi sa diri sa dagat. So ang pagbalhin sa ila halin sa pagkaulipon nagkadto na sa ilang pagkahilway. Kag pagtabok nila sa dagat, wala gid sila nabasa. Kay ang duta nga dira nagapatong ang dagat, pag buka sina, mala siya. Mala. May tanaw naton diri sa
Time pa tanong na liwat. C. Oh, dali lang. C. Dito ka to sa Exodus lang. Okay. Daw 14 si against Okay. Exodus 14 as 21. Exodus 14, kapitulo 14. Isulat pala pa. Dre na, kuha na lang, halin sa 16, Exodus 14. Sige, 16, hangtod sa padayon. Isa-isaon ta ka bersikulo. Sige, Exodus 14, versikulo 16. Sige. Isa imong sugod o sa taas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin gini o ang mga Israelita makalakaw sa malangayuta. Okay. Malangayuta. Makalakaw sa malangayuta. Dre na lang daw sa 21. Unya giisa mo Moses ang iyang kamot ibabaw sa dagat o gipasibog sa Ginoo ang dagat pinaagi sa kusog nahangin gikan sa silangan nga mihuro sa tinuok gabi nabahin ang tubig o uga ang kaliwala niya. So natunga gid ang dagat kag anduta na mala. Kay kung tanaw naton sa sistema, kung baga ni milagro mo tawag nang do opposite siya ba. nga kung ang halimbawa ang bato, siyempre may bato mangit sa dagat. Ang bato naton kung ibutang mo lang sa tubig, tapos ikwaon nimo, dili siya magmala dayon mo. No? Dili siya magmala. Padugayon mo pa na o kung ibulan mo pa na sa init. Pero ining dagat, sus kadalong sa dagat mo, abot pila kapi. Basta dalong siya. Tapos malapad. Siyempre dagat, ang gamay sina suba. Ang gamay pagi sa suba, sapa. Ano pagi gamay sa sapa? Kanal. Ari sa dagat. Barko ang gaagi sina dina. Pagtunga sina, hamako mo nang ahangin. Pagtunga sina, wala kabalo kung ano klase, gatuyok ba siya o ano. Basta pagtunga sina, ang lupa malagid, wala sila na basa. Kaya bisan pa sa kilid sang dagat, wala sa may nag-asik-asik nga mabisikan ng tao. Kaya ini siya bautiso nga hindi sa tubig. Ang ginatanaw nato o ginapamatod andre. Nga sa bautiso ni Moses, hindi siya sa tubig. Ti wala sa may nabasa sa ila. Kag ang estimate sina, abi mo pila ka tawo? 2.5 milyones ka mga tao. Ti ang ginaisipan na dire, kung duwa sila ka milyon kag tunga, mga dagko pa lang na. Sa atong pa wala palapot mga bata sa isa ka pamilya. O kung basi lalaki lang po giniisip. Pero i-consider ta na lang nga dagko pati babae. Ti wala pala nabot mga kasapatan. Gabarakintol pa na sila mo. Sa nga sa pagtabok. Ambot kung may nadasma pa da, siyempre may mga bato na dyan. May mga corals o kung ano pa da, mga talong, mga kwan. So, amo ni ang bautiso ni Moses nga hindi siya sa tubig. Kag gingadlan siya diri sa versikulo 2 nga bautiso ni Moses. Kay ginkilala sila nga ila sila ni kay Moses. So, amo ni siya ka klase nga bautiso. 2.5 milyon. Kaghilway na sila. So, ikadua diri nga bautiso, amo ang bautiso sa cross.
So ulay question dira, ulay pangsisa dira sa bautiso ni Moses. Okay. Ikaduha diri amo ang bautiso sa cross. Ukon ang isa sini nga ginatawag pod bautiso nga sa kupa. Inang kupa nga bautiso. Kay bot singanon sina nga giinom ni Jesus Christ ang kupa nga didto sa cross. So kung nato ni sa tanawon amo ni ang cross tong pagsiling niya diri nga at the 9th hour, no, nga ang kupa nagasimbolo siya nga gininom niya, nagasimbolo sang sala sang katawhan nga gininom niya o kung ginhukom sa iya dito sa ibabaw sa cross. Amo ni siya nga butsi kanon sang kupa o kung sa cross. Tanong naton diri ang Lucas 12:50. Lucas 12:50. Lucas 12:50. Bunyag nga ako pang dawaton o dili ko mahimong hangtod matumanhin. Okay. So kung isisaon naton ni ang kay Lucas, kay Driabi ko nag-agi po sa Matthew. Si Jesus Christ diri human na siya na bautisoan ni Juan sa tubig. Kay nagsugod na siya sa iyang ministry. Nunom naton nga ang ministry ni Jesus Christ nga siya pare, siya propeta, kag siya hari. Tatlo na ang ministry ni Jesus Christ. No? Sa iyang pagkahari, sa iyang pagkapropeta, kag sa iyang pagkapare. Kag ang pare sa daan nga katipan, kung mag-edad na 30, kung mag-edad na sila 30, nga paras kay Jesus Christ sa iyang pagkapare, nga kung mag-30 ang edad, ginabautisuan sila nga sa pagpangala o kundra na sila magsugod sa ilang pagpangalagad sa templo. Templo ang dila dito sa pagpangalagad. Templo. So si Jesus Christ, kung dito na siya nato matun-an sa bautiso ni Jesus Christ sa tubig, amo tong tinutuyo kung nga agin bautisuan siya ni Juan sa tubig. Pero ini siya bautiso ini siya bautiso nga sa cross, no, nga ginatawag nga kupa. So ining Lucas 12:50 nga siling ni Jesus Christ nga may ara pa siya sang bautiso nga pagkahiwaton o kun ipa sa diin nga siya bautisuan, lain ni siya nga bautiso nga hindi ni siya sa tubig. Kay si Jesus Christ human na siya na bautisuan sa tubig. So kadua si Jesus Christ nga bautisuan. Una, katong sa tubig. Ikaduwa, amo ni siyang bautiso nga sa cross o kun bautiso nga sa kupa. Ari tanaw naton diri ang isa pod ka inatawag nga clarification sa Matthew 20. Mateo 20:22. Matthew 20:22. Sige. Wala kamo masayod sa inyong gitnayo. Kaya ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antis ng sarili libre ako unan. Okay. So, diri nag-escucha sang kupa nga iya inumon. Di ba sa garden sa Gethsemane? Ben ako nabutang ko diri. Okay, ari po diri gali. So Matthew 20, no. So nag-iskot siya diri sang kupa nga iya pagainomon, no. Okay. Pero inom na to nga Matthew 20 ni siya. Tapos Lucas 12 pagkahuman. Okay. So ang bautiso ni Jesus Christ sa tubig ari sa Matthew 13 hasta sa
17. Amo ning bautiso sa kay Jesus Christ o kung si Jesus Christ ginbautisohan siya ni Juan diri sa Matthew 3. Inuno mo naton nga Matthew 3. 13 hasta sa 17. Gibautisohan siya ni Juan sa tubig. Pagkahuman, sining sa Lucas, may ara pa siya sang bautisohan nga ihimuon para sa iya. Kag diri naman sa Matthew 20:22, amo ning bautiso nga pagkahimuon niya ang sa kupa nga bautiso. So ikaduwa ni siya nga bautiso kay ang una amutong sa Matthew 3. Tanaw naton ang numero ba 3, chapter 3. Kani siya chapter 20. Amo nang ginakumpara naton dira. Tapos diri sa Matthew 26, 39 sa pagsilindri sa kupa. Sa Matthew 26:39, abi sa Ilonggo be. Treintanueve, 26:39. Matthew 26:39. Ang mga tao, ay ano to yung 26? Matthew 26. Oh, 26:39. Kag sang nakakadto siya sa uluunhan, naghapa siya kag nagpangamuyo. Amay ko, kung mahimo paligara sa akon ining tagayan apang hindi suno sa buot ko, kundi sa buot mo. Okay. So ining kupa o kun ining tagayan ipalikay sa iya. Kay nagahisgot na siya diri sang pagbayad niya sa aton mga sala. Kumbaga pa ang unod sang kupag ipainom sa iya o kun ihukom sa iya sang Dios nga amay nga siya ang magbayad sang aton mga sala. Kay amo gyapon sa 26:42 kagay na 39 karon dira na pud sa 42. Sige daw sa 42 na pod. 26 gihapon. Sa liwat naglakad siya sing makaduha kag nagpangamuyo. Amay ko, kung ini hindi magtaliwan kung hindi ko ini mainom, paghimuon ang imo kabubuton. Okay. So nagpalansang kita sa cross kag nagpahukom kita sang aton mga sala. Amo ni nga ang bautiso nga sa kupa nga dito na itabo sa cross. Amo na siya nga bautiso na siya sa cross kag sa kupa. Sa aton pa si Jesus Christ ginkilala siya sa sang aton mga sala. Nga siya nagbayad sang aton mga sala. Amo nang butsing ganon sa bautiso sa hindi sa tubig, nga bautiso sa cross o kon sa kupa. So tanaw naton di sa 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Ikaduhang Korinto 5:21. Si Kristo wala din sing sala, pero siya amo ang ginsilutan ng Dios tungod sa aton mga sala. Agod nga kunyara kita kay Kristo, pakamatarungon kita sang Dios. Okay? So si Jesus Christ wala sang sala. Pero tungod sa aton o kun ang sala dira ang aton sala dira ginhukom sa iya nga siya waay sang sala. Sa aton pag ginako niya ang aton mga sala nga siya ang hukman para sa kapasayloan sang aton mga sala. Kapasayloan tungod kay ang Dios nga Amay nakontinto sa pagbayad ni Jesus Christ sang aton mga
sana amo nang bautiso nga sa cross o kon sa kupa nga ang aton mga sala gininom ni Jesus Christ sa kupa, no? Amo na nga hindi sa ako nga kabubuton kundi sa imo nga kabubuton. Kag pag inom sina niya, amo ning makita naton dire sa senaryo sa Mateo 27:46. Mateo 27:26 sa Mateo 27 kapag kalayo oy 27:46 baliskad man. Oh, sorry. Kung sa pagka-alas 3 hapon, ito ang Jesus, ili lamang sa magtani. Nasa ato pa, Diyos ko, anong iliyaan mo ko? Dira ang pagbayad ni Jesus Christ ang aton mga sala o kon ang paghukom sa Dios nga Amay, no, sa alas 3 sang hapon. Ambot sa imo sa alas 3 man dira. Ikasyam nga takna. Pero parehas na sila kay ang alas 3 hintil siya nga oras, kag ang ikasyam nga takna Hudiyo siya nga oras. Wala siya sang pagsupaki sa Bible. Basta imo maintindihan po kung ano ang inuras, ang hintil nga inuras, kag ang Hudiyo nga inuras. Kay bisan pa sa kalendaryo man, nga may kalendaryo po ang mga hintil para sa aton, Julian calendar ba or Gregorian calendar. Kag sa mga Hudiyo may araman sila sa ilang nga kalendaryo. So kung aton nga una-unaon ang kalendaryo dito sa Middle East duha. Kay ang Hudiyo may kalendaryo man sila nga anda. Ang mga hintil dito, pasabi na sa Saudi, Dubai, kag utang nato may Pilipino dito, may kalendaryo man sila nga anda. O prastong nagligad do, Chinese New Year. Bagong tuig sa ila. Pero sa aton di bagong tuig kay December 31 kag January 1 ang bagong tuig na, January 1 na. Ang ila February 12 sa aton nga kalendaryo. Pero sa ilaya amo nang katapusan sa ilang nga tinuig, bag-o naman pagkasunod New Year. So damo klase sang kalendaryo. Julian calendar, Gregorian calendar, Jewish calendar, Chinese calendar, kag may araman sang Muslim calendar. Iba na po ng ilang mga kalendaryo. So mao po ning inuras. Pero ang inuras duha lang ka klase, hintil lang kag Hudiyo. So sa isa ka Bible alas 3 sa hapon, kag sa isa ka Bible ikasyam nga takna. Kay amo na nga nagasugod ang mga Hudiyo sa pagsimba alas 6 sa hapon. Kay dira magsugod ang ilang adlaw alas 6 sa hapon. So natun-an nato na. Pero diri sa Mateo ang kuon na ili o kun ilay. Pero diri sa Marcos 15:34 lain na po nang gihambal diri ni Jesus Christ. Matthew 15:34. Marcos 15:34. Diriya ilay. Abe. Kanya, ginagsan nila sila sa cross o gibanbahin ang inyong sapot o magripa sila. Kung isang bahin na sa sapot ni Jesus ang ilang angkon. 15:34 Marcos. Minus 10 man. Minus 10. Kag sa ikasyam nga takna, si Jesus nagsinggit sa mabaskog na tingog. Iloe, lama sa kami. Kung sayoron, Diyos ko, maagin patumbayaan mo. Okay, sa imo kasi matak na kinani alas 3 gyapon. Alas 3 hapon. Now, sa pagbadbad sang Iloe kag ilay parehas
Anak siling nga Diyos ko, my God, my God. So, dire amo lang gyapon sa Matthew, my God, Diyos ko. Sa Marcos, Diyos ko. Wala sang kalainan. Ang kalainan dire amo ang sa pamulo nga ilay kag sa pamulo nga iloe. Pero may pagsumpaki bala dira, wala. Kaining pulo nga ilay, Hebro na siya nga pamulong. Gikuha sa Hebro kag ginbutang sa Ilonggo o kung sa English nga Bible. Ginatawag na siya nga transliteration. Wala nila gi-translate. Wala nila ginbadbad. Nga tani, walaon na ni siya kag ang ibutang na lang dira, Diyos ko. Kay wala nagkalain ang iyang pagbadbad sa Diyos ko. So kaning ilay Hebro kag ang iloe Aramaic. Di kung ibutang mo sa Ilonggo, di Diyos ko eh. Dahil ko nga napatay ko na. Ginya ilukanan na mo. Kay iloe. Amo lang problema kay ibadbad din sa Ilonggo nga lingwahin ni. Napatay siya sa Iluan kali kay iloe. Hiloe. No. Hindi pagka so wala sang kalainan sa ilay kay Hebro kag sa iloe kay Aramaic. Pero ang pagbadbad niya nga Diyos ko dito parehas. Ang kay buot singanon sang ilay Diyos ko kag ang iloe Diyos ko gihapon. So amo nang baptiso ni Jesus Christ nga sakupa nga sa ika-siyam nga takna sa ano ni sa King James, no? O kundi man dira, pero sa isa naman nga Bible alas 3 sang hapon. Kay ang ika-siyam nga takna nga iya sang Hudiyo nga inuras alas 3 sang hapon sa Hintil nga inuras. Okay, so pareha siya. So sa sinangabahin makita po naton sa unang Pedro 2:24. Unang Pedro 3:24. Sige, unang Pedro 2:24. 2:24. Siya gid nagdala sang aton mga sala sa iya lawas sa kahoy. Agod nga kita mapatay sa sala kag magkabuhi sa pagkamatarong bangod sang iya mga pilas nga nag-ayo kamo. Okay. So, ang diri nga address ini kay tungod may sili nga sa aton mga sala apil ang nagsulat sini nga si Pedro. Sa aton pa ang tanan nga mga sala sa mga Kristohanon ginbayra ni Jesus Christ tanan ha. Di totality of all, wala sang sala nga wala niya ginbayran dito sa cross sa iya nga lawas. Ini na po sa iya nga dugo kay may bot sing na po na sa bot nga sa siling nga sa dugo. Amo na ginabantay nato ang mga pamulong. So ang nagsulat sini nga si Pedro kag ang mga Kristohano nga ginapanghambalan niya o kon mga naluwas tanan nga mga sala bayra ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Kay bala mo gabatok diri ang unlimited atonement kag ang limited atonement. Kay sa isa ka butang nga hindi lang aton mga sala nga ginbayra ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross, hindi lang sa mga tumuluo, kundi pati sa mga hindi tumuluo. Amo nang ginatawag nga unlimited atonement. Dito sa ibabaw sa cross. Agod nga kita patay sa sala kag buhi sa pagka matarong. Okay. So
nga para kita mapatay sa sala. No. Kag magkinabuhi sa pagkamatarong. Kay ang mga paras karon nga panahon, kay ang mga Christians karon hindi na kita ulipon sa sala. Amo na nga ining die to sin or dead to sin, pero buhi live to righteousness, para lang ni sa mga Kristohanon. Tungod kay ang mga hindi Kristohanon, ulipon gihapon sila sa sala. Ulipon gihapon sila sa sala, hindi sila makalingkawas sa sala bisan pag ginbayran na ni Jesus Christ, no, nga dito sa ibabaw sa cross, kay nga sa isa ka butang ulipon gihapon sa sala, kay hindi nila ma-experiensyahan ang pagkahilway sa sala. Kag amo na hindi sila makakinabuhi sa pagkamatarong. Ang tanan nila nga ginahimo ara sa idalom sang daan nga kiniyasang sala. Amo na nga may nga ginasilindre nga tungod sa iya nga mga pilas. Ano na nga ayo kamo? Oh, naayo kamo kay ginatawag ni siya nga murag espirituhanon nga sa espirituhanon nga bahin nga yara nga kun hindi maayo yara gyapon sa pagkaulipon sa sala. Kay makita nato na siya sa kwan mo sa Roma 6:6 nga kita hindi ulipon na sa sala. Kag bisan mga sa Galacia 5:1 nga it is for freedom that Christ set us free. No? Set us, kita. Ginambal ni Pablo nga sa mga Kristohanon lang nga hindi kita ulipon sa sala. Nga kung sa Roma pa 6:11 kuon nga kabigo nato ng atong kinabuhi nga patay sa sala pero buhi dira sa Dios. Kay nga makabig naton atong kaugalingon nga patay sa sala kay hindi na kita ulipon sa sala. Para lang na sa mga Kristohanon. Amo na nga ikaw nga Kristohanon nga nagatubo ka sa pagtuon sa pulong sa Dios para imong makinabuhi. Hindi naton batasan ang magpakasala. Amo gani nga ang 1 John 1:9 hindi na siya lisensya nga license to sin kundi license to serve. Nga sige ka pangalagad nga hindi ka nagapakasala. Lisensya na siya para sa pagpangalagad. Kay kung ang isa ka Kristohanon hindi o kung ang isa ka Kristohanon makahimo siya sang sala, nan dapat manumbalik gid siya dira sa pagpasakop sa balaan nga espiritu o kung in fellowship o kung in the sphere of God the Holy Spirit. Walk in the sphere of God the Holy Spirit. Magkinabuhi kita dira sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Amo nang ikaw nga Kristiyano, kasaligan ka. Pero kung makasipyat man ka, amo na ang gamit 1 John 1:9 para sa pagpangalagad sa Dios, hindi para sa paghimo liwat sang sala. Ang isa na tayo pinagkata sa katayo sa ato, sa kanon. Sa kanon ito, kung may mga tao makasala sa ato, hindi kapatawad sa iya sala. Nakita mo ganyan, ipatawad mo ganyan ni Kristo. Kita pangatawad, hindi kapatawad ka sala sa ato, isip sa iyo. Well, ara na sa imo nga bahin kung i-aplikar nimo ang pulong sa Dios o kung hindi. Tama na, pinamundong lang na kung ipatawad dito, gano'n lang magpatawad, magpapasala sa iban, hindi kayo ko niya. Kaya magpatawad sa iyong masala, hindi kapatawad sa sala sa iban. Pero isa naman ang kamo niya nga mga pamagi. Kundi ipatawad mo ang iyang sala. Pero bantay po kasi ang motibo. Kay umna sila nga, Kristohano ni hindi ni magbalo sa akon. No. Well, kung sabagay ang pakigaway iya sa Dios. No. So ara na sa pag-aplikar sang pulong sa Dios. Kag isa po ni nga bahin. Ang Dios wala nagahatag sa mga pagsulay, mga testing nga hindi mo masarangan. Kag may ara man sa paglikay sina. Nga sa paggamit nimo sa nga sa paggamit naton sang pulong sa Dios nga sa pag-aplikar sina.
So ginapalikay kita sa Dios o kon ginapagamit sa aton sa Dios ang iyang mga pulong sa pag-aplikar nga sa kinatawag nga sa kapasayloan. So ang tanan ara na sa grasya lang sa Dios nga pamaagi. Nga buot sing ganon nga wala nagahatag ang Dios sang mga testing para sa aton nga kapaslawan. Wala. Kung di para gid sa aton nga kadaugan. Kaya ang pagtanaw po na ang pag-abuso naman sa iban nga mga katawan. Kaya isa na dito sa mga pamilya. Kaya sa pamilya, kita na madipensya gani. Kaya sa doon dadayon na kumapasensya isip ka sa panimanay ka yung nakasipgat sa ato no. Kaya mga isa, amo niya mga kamaglagan sa isa, maatog ka Kristano, hindi makita. Naman, kaya bisan sa panimanay, hindi makita ang Kristano. Kaya bisan namin susa, gabais kami, susa. Pero di ko kagwanta nga, hindi ko sa pagbunon. Kaya nakibalo ako sa Diyos ko. Makula no, ang sa kasing-kasing, kung saan ako, kabalo siya. Kag amo na ang isa ka bahin nga maaplikar nimo ang pagtulunan. Pero kung sila nga wala ka pagtulunan, adumot gid. Dumot gid siya. So ang pagtulunan amo na nga ngano nga sige katuon. Kay tungod sa pag-aplikar sa mga sitwasyon. Hinumdum nato nga ang grasya sa Dios, nagauna gina siya sa mga hitabo. Ang grasya sa Dios nagauna gina siya sa mga hitabo. So nagapugong ka sa imong kagalingon, no? Nga sa paplika sa pulong sa Dios, no? Pero gabantay po ka sa imong kaugalingon. Kay kun angay ang may tabo sina is sin of liberty. Ang bot singanon sang sin of liberty nga sa imong kagawasan o kung sa imong kahilwayan nakahimo ka sala sa imong isig kautod o kung sa isa ka tawo. Ang sin of omission naman nakahimo naman kasala sa Dios sa hindi pagtuman sa iyang mga mando. Amo na nga damor nga nagatuon ka, damor nga nagakusog man ang ginatawag nga testing sa imong kinabuhi. Kay kung wala ka sang pagtulunan, wala testing nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kaya ano naman tabo sa nabuhi mo, kaya ano man ang gusto mo may mo, wala masing kung mo pugong kay wala mo kasing kibalo. Oo. Pero kung may kibalo ka, ang kibalo mo magpugong sa ulit. Pero ang problema diyan, ang kaluluoy, ikaw nga wala nagatubo. Hindi ka mahimo nga winner believer, nga maninaogon nga Kristohanon o kung madinaogon nga sundalo ni Kristo. Hindi ka magtubo. Kaya ang Kristohanon nga pag kinabuhi, hindi ni siya sila nga simple lang nga magawi ka lang da, lagaw ka lang. Hindi, ang amo ni siyang pag-aplikar sa pulong sa Dios. Karon, halimbawa karon grade 1 ka, iban kisa pras ng kwan ba? Halimbawa, sige lang, una ang tanay ni. Karon kung grade 1 ka, hindi ka na gusto magtuon sa iban pa nga mga pagtulunan. Hanggang grade 1 ka, may sinso ka ba sa imong kinabuhi? Ang utak mo hanggang grade 1 lang? Wala nag-improve, wala nag-asinso imong utak. Kaya ang imong lecture, grade 1 lang mo. Sulat ka lang pangalan mo. Mag-isip ka lang pila, 1 to 20, 1 to 100. Hanggang dyan ka lang. Wala nagadugang, wala naga-increase, ang imong, Pras ng gisa draw, may ara, para sabi sa Mitsaya, may ara sangkuan. Isa ka tao dra nga disabled siya. Tapos, siyempre, bisa na sa silingan namon nga ambot kung kahuman sa elementary wala siguro. Tapos karon kay malam na siya, gina-encourage namon nga mag-eskwela ka. Kumbaga pa yun para ma-accelerate siya, ma-promote siya. Nahuya siya mag-eskwela. Kay dako na daw siya, bahol na. Ang anong utak niya hanggang dira lang. Kag sa pag-intindi malisod, paintindihon. Malisod. Do bata gamay lang siya eh. Dira lang gid siya taman gid. So mo na nga ang importansya sa pulong sa Dios para may ara kanang kung sa espirituanon pa nga pagkinabuhi
nga damor nga ginakilala nimo si Jesus Christ, damor nga ginahigugma mo siya. Paras karon na sa mag-asawa, damor nga ginakilala mo ang imong asawa o kung ang imong bana, damor nga higugma mo siya. Pero kung hindi ka mo, halimbawa sa isa ka tawo nga hindi kay magkilalahay, way isang gugma dra nga kuan ka ng intimate relationship ba nga naga-close ka mo, wala. Why? O pres karon abi kinani sa una hindi kami kilalahay, ti ga-close wala kami. Hindi. Karon kay nagkilalahay kami. O, kag sa pagtuon pagid. Kundi damor nga naga-close. Ang inyong pagkasuod ba? Daw di kita makasiling nga makaimot-imot sa isa kay isa kay close na kita. Oh, o pres kay mother sa una di ano man lang ni sa sugat anay kami diyan sa dalan tik hindi ko siya kilala. Makamunob la ko sa iya nga may ara sa ginatawag nga pagka ng pagkasuod. Hindi. Pero kung nakilala gini mo isa ka tawo nga subong nga sa kadugayon, no, nga sige mo siya, nakilala mo siya, sige mo siya naman kung ano. Na dira mas nagasuod ka mo, naga-close ka mo. Pero pag hindi, wala kang pakialam na da sa iya. Pastor, sa sa atong nagibalo kita. Ari bra na biro ang maging tubos kita. Sa atong mga sala. Ang pagtubos sa atong sala ginbayaran sa kabuhi. Kinabuhi ni Jesus Ano Christ. bala nga ang kabuhi ni Kristo? Ginbayad sa atong mga sala. Pero ka sakit ko matagon ko na kung personal mo nga nagita mo ngin. Ano ang ginhimo ni Pedro? Nagdance Pedro gid, nagdance Pedro gid nga pakamatyan na si Kristo. Pero natabo. Ano na? Primero, Oh, na sa waay pagid na daw ay pagid mahamitan si Pedro sa pagtuluan ni Kristo. O na nga nagbalibang siya. Pero- siya na sila nga nagbasol sila sa limon. pero sang naghamtong siya, o hindi, ginpakamatyan po niya ang iyang ginatuuhan bayan kay Jesus Christ. Nga koon pa gani, nakita ko na siya kay Origin, pero dili siya sa Bible, nga si Pedro, ginlansang sa cross, pabaliktad. Gintanaw na ako na sa Bible Dictionaries. Suno lang kay Origin. Ay nang isa ka tawag Bible scholar. Pero sa Bible wala na siya. Nga ginlansang si Pedro pabaliktad kay ilansang unta siya nga para sa Roman Empire. Pero ang Ginoo daw na nag-request siya nga pabaliktad lang kay hindi siya ano tawag ni nga pag nga comparison ba sa kay Jesus Christ nga hindi siya takos kundi gibaliskad siya paglansang. Pero wala na sa Bible. Suno lang na sa kay Origin. Pero kung magtuon kita sang gugma, ang gugma sa Dios sa aton is personalan sa mga Christians. Kaya nga naman, kay damor nga nagatuon ka, nga sa pagkilala sa iya, damor nga ara ang inyong intimate relationship, ang closeness, ang pagkahamot ninyo sa Dios. Nga pinaagi sa ginatawag nga Bible doctrine. Amo na nga kung walay application sa pulong sa Dios, ginadisiplina sa Dios ang iyang anak. Pero sa mga hindi tumuloo, ang gugma sa Dios, walay personalan. Bisan sino nga magtuo kay Jesus Christ, welcome sa iya. Pero once nga tumuloo ka na, personalan na na. Mao na nga may ara kita sa blessings in time kag reward sa eternidad. Pinaagi sa pagtuon kag aplikar, tuon, aplikar, tuon, aplikar. Amo nang hagit sa Hebrews chapter 5 verse 11 kag sa 6 hangtod sa 3 nga hindi nga sila nga bayaan kundi padayon sa pagtuon, doctrines by doctrines by doctrines by doctrines. Amo nang ginatun-an naton isa sini amo ang doctrine sa baptism. Doctrines by doctrines. So amo na nga damor nga nagatuon ka, damor nga maintindihan nimo ang mga pagtulunan nga bahin sa Kristohanong kapag kinabuhi. Pres ni karon ning bautiso. Sa tanang klase nga mga bautiso.
Sakay ka pastor, sakay kag sakay ayaw sawa yung mga bata nga, hindi ka bautisa, hindi ka ba Amo mangon eh. Kay kung magsalimang ko nga bautiso kay sa Greek na siya nga pamulong. Tanan nga ginatumoy bautiso na. Sa Grigo. Basta ginatumoy ka, bautiso na siya. Kay sa duha ka klase nga itumoy tapos kuwaon. O pas karon magugas ka plato. Ibutang mo siya sa tubig tapos kuwaon, bautiso na. Itumoy nimo tapos kuwaon. Ang isa na pud ka bautiso nga itumoy nimo sa tubig tapos pabayan. Amo na isa ka bautiso. Kay nagatuong kita di sa bautiso sa tubig kag bautiso sa hindi sa tubig. kay pariyo sa kay na balik mo una ko na pariyo na tabo sa kay Moises kasi mo siya ringon. Kay ang natabo una natabo sa kay Moises kay sa iya mga kabataan, sa wakil kabataan ng umagan nga gipahimo sa Dios nga arka. Noah. Mga sinuin para nga mag samtang nagahimo siya isang arka nagabantalang sa iyong sa pulong San Diyos mga tauhan. Tuwa gi sila baton ano to nga sila lang mapandilya ano na kasulod sa arka. So may pulong dito nga bautiso. Wala. Kay nakuan ko may pulong nga bautiso mo sa kay Pedro nga pagpadayag sina sa kay Pedro, sa kay Noe. sa kay Noe. Oh. Pero ang ginbautisohan dito nga sa tubig atong mga tao nga mga hindi tumuluo. Ang gibautisohan dito. Ba't Jesus kamatayon? Bautiso nga sa kamatayon tungod kay na lumos sila sa tubig. Wala nakabutwa. Wala sila kabutwa lumos. Pagkauman amo to koon nga si Lani Noah naluwas pinaagi sa bautiso. Pero ato nga bautiso para iya sa mga hindi tumuluo katong mga nipilim nga pagbautiso. Hindi nga naluwas sila ni Noah sa bautiso nga sila amo ang ginbautisuan sa tubig, hindi. Mo, pangita na punta. Mutong bautiso nga siling. Okay, dire sa 1 Peter chapter 3. First Peter chapter 3. Kon ano bersikulo? Si 20 sa 21 lang yan. Sige, diretso 20. Okay. Okay niya ang Espiritu sa mga tao na sukil sa Diyos samtang siya na mapailugon nga manulat kanila diha nga sinuig na naghimo sa arka. Walo lamang na tao ang sila sa arka o naluwas pinagi sa tubig. Naluwas sila pinaagi sa tubig. Nga ginatawag nga masilin nimo nga bautiso. Pero wala sila ginbautisoan nga gitumoy sa tubig kundi naluwas sila sa bautiso nga sa diin nga katong mga hindi tumuluo, katong mga Nephilim amo tong nabautiso nga nalumos gitumoy sa tubig. Tanawa sa 21. Nagulog-gulay kami sa bunyag. Bunyag abi mo da mo kay sa bautiso. Kasi bago yun. Kaya kakatawa kanina, hindi. Ilagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundi ilagi sa pangaliyo po at sa Diyos gikan sa usaka inlok na konsensya. Ang bunyag pagluwas kanino ilagi sa pagkabanaw ni Kristo. Siya ang yadto sa langit o ato na sa Diyos. Okay. Nga sa Ilonggo gali ang bunyag hindi ba na Ilonggo man?
bautiso kaya sa ang kanang sa ba mo dire kwan jagit Mabunyagin. kaya ang mga ila termino sa Pero kay Silonggo mabunyag man gyapon. sa idol ko ako di ba mapabridyag mo pa bata Kay ang ako nandiri ginapahangop nga ang paggamit sang Ilonggo dra kay Susa sa bautiso, gingamit niya ang Grego nga pamulong, amo na bautiso. Kaya ang bunyag siyempre may botsing ano na. Now, during 1 Peter chapter 1 verse chapter 3 verse 20 21 ani or 22, nagaisgot ni sila nga ang bautiso nagluwas sa ila tungkol kay ang gibautisoan katong mga hindi tumuluo nga mga Nephilim sa panahon ni Noah. Kay 8 lang sila ang naluwas. Si Noah, si Mrs. Noah, kag ang 3 niya ka mga bata, kag 3 niya ka umagad. So 8 tanan. Si Mrs. Noah kay wala man diri gibutang ang pangalan. So amo na sa klase nga bautiso. Sige, sa karon anay maga-close ta sa aton nga pagtuon, discussion lang ta sunod, no? Pag human sa aton nga prayer, magampo anay kita. Okay. So maga-pray ta. Pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga higang ginatag nimo sa amon, sa mga pagtulunan sa pagpalinton po sa iban sa sining nga recording purposes. Apang salamat Diod sa diin sa teaching ministry kag pamatud sa Balang Espiritu sa mga pagtulunan sa pagtudlo sa amon sa divine teacher kag bisan sa mga espirituano nga mga pag-intindi. Salamat kay sa imong grasya sa prinsesa sa matag isa sa imong pamagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay.